Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's Flory here again. Ang topic natin for today is about some actresses na mga nag-tweets sa kanilang Twitters. At sasagutin natin yan kung ano ang ating opinion sa mga tweets nila. Positive ba or negative? Kaya dyan lang kayo at panoorin nyo hanggang sa huli. Okay guys, I'm back. I'm here again. At syempre, yung katulad ng sinabi ko, yung pag-uusapan natin tungkol dun sa mga artista na to. Medyo madilim lang dito kasi yung aming araw lulubog lilitaw. Kaya ngayon, medyo madilim. Wala naman akong ilaw. Kasi maaga pa naman dito. So, gano'n na nga guys. Bali, umpisahan natin dun sa mga artista na mga nagtutweets na medyo nagiging viral ngayon sa mga tweets nila. Against sa gobyerno. Iisa-isahin ko yung mga pangalan ninyong mga artista na mga nag-tweets dito. At sasagutin ko bawat isa sa mga tweets nyo. Kaya, kung nandyan kayo, babanggitin ko ang mga pangalan nyo bawat isa. Okay? Umpisahan na natin. Umpisahan ko kay kay Gretchen Ho. Sabi niya rito sa tweets niya, virus pa rin ba ang kalaban dito? Nasaan na ang konkretong plano? Gretchen, may plano nga ang gobyerno, kaya nga siya nagsalita. Kasi yun ang plano niya, di ba? Ipinamahagi niya sa tao, pinaalam niya sa tao kung ano ang plano niya para ang tao ay sumunod. Ngayon, kung hindi mo alam ang plano, magbasa-basa ka muna, okay? O kaya, makinig ka ng mabuti. Lawakan mo yung tenga para naman makita mo. Sunod. Ito yung sinasabi niyong isa sa pinakamagandang muka or pinakamagandang muka sa atin, sa Pilipinas, si Lisa Soberano. Well, now, hindi na siya isa sa pinakamagandang muka. Kasi, nahahani na siya dun sa mga tao na hindi naman maganda yung pag-uugali dahil sa mga sinasabi niya. So, nasaan yung ganda ng mukha mo? Kung ang attitude mo ay, alam nyo na, diba? Sabi nga nila, kailangan minsan yung brain gagamitin natin, diba? What is your face without brain? Baga isa ko dun. Joke lang. Pero kung yun ang tingin ng iba, okay lang, walang problema. Diba? Okay, sabi niya, what our people need now is empathy, not threats. Ano ba sa tingin mo yung threats? Tine-threats ka ba? Hindi naman ikaw ang threats, diba? Kung sa tingin mo na hindi ka threats, huwag ka matakot. Para hindi sa'yo yan. Para yan sa mga taong lumalaban lang. Kung lumalaban ka sa gobyerno, di threats ka nga. Sipin mo nga, Lisa, kakahinayang ka. Sa salita nila, sa kapwa nila. Oh, may nagsalita. Sorry. Sunod natin. Si Jana Onesa. We need plans, we need mass testing. We need the breakdown, not threat. Isa pa to, nakikitest din. O sige, isa ka na rin dun sa threat. Jane.
Diba? Threats ka din eh, kaya ka nagsasalita ng ganun. Kaya ka natatakot. Si Lauren Yang. Sabi ni Lauren Yang sa tweets niya, "You can call me Lao, Starlet, or Pokpok. All you want out of how I tweet my opinions about our government. But he sought after this position and I don't agree with what's happening. Sorry if the truth hurts, but you can't deny it, especially when it's staring right at your face." You are right, Lauren. Absolutely right. It's already staring right at your face. Why not? Because nasa mukha mo na eh. Sinasabi na sa iyo ng gobyerno na sumunod ka, di ba? Tinitignan mo lang. Binabypass mo lang ang sinasabi at sinasabi mo pa rito na kung ano man yung nangyayari, hindi ka na-agree. Eh, kanino ka mag-a-agree? Siyempre, hindi ka mag-a-agree kasi taga-ABS-CBN ka. Isa ka sa mga actress na pinakawalan ng ABS-CBN para magreklamo. Yun ka, Lauren. Kaya yung opinion mo, okay, opinion mo yan, pero hindi siya good opinion eh. It's a bad opinion. You agree or disagree, it's up to you. Sabi mo nga, agree or disagree? Di ba? It hurts the truth. So, tamang-tama. Kaya kayo nasasaktan kayo sa katotohanan. Kaya, binabaliktad nyo. Yun ang totoo. Kaya, manhimik ka din. This time is for Alexa. Alexa said here on her tweet, "How could you be so heartless? Duterte tells police, military, shoot them dead. Huwag niyong subukin ang gobyerno. COVID-19 PH." Alexa. Yeah. Right naman siya doon, di ba? Duterte allow the policemen to shoot them if they will do something against the government. If they will make something bad and the policeman will suffer. O yung policeman yung malalagay sa panganib. Lagi naman yung sinasabi yun, di ba? Kapag ang policeman ay nalagay sa panganib, then, i-ready nila yung bala nila. Kasi marami naman talaga sa atin matitigas ang ulo, talagang lumalaban. So, kailangan niya sabihin to para bumukas ang isip ninyo na hindi siya natatakot na kahit kanino sa inyo. Yan ang dapat. Hindi siya takot sa inyo at kahit simpleng mamamayan ka na nagsasalita against sa government nang hindi mo muna iniisip, hindi siya natatakot. Sunod natin. Sino yung next natin? Ito si Alessandra. Siyempre nakakatuwa to. Gustong-gusto ko to. Sabi niya, ba't umabot na naman sa patayan? Di ba pwedeng batuhin na lang ng pansit canton? Ganyan. May pagka-comedy, pero okay yung tweet mo. Although, syempre, kung i-analyze mo, against pa rin. Dahil may sinabi kang, ba't umabot na naman sa patayan? Parang sinabi mo na, patayan na naman ang issue. Di ba? Pero, sige, pagbibigyan kita kasi may patawa kayo. Alessandra, kumbaga hindi masyadong halata dahil dinaan mo sa patawa. Okay. Itong isang nag-tweet, hindi ko alam kung artista pala siya. Kasi yung pangalan niya iba, Teresita Jen Marquez.
pero siya pala si Winwin Marquez. Pagkain ng kailangan at hindi hinahanap, pagkain ng kailangan at hinahanap nila, hindi nila gusto ang gera o away, hindi baril at bala, tulong hindi kulong. Win-win. Matanong nga kita, sino ba may gusto ng gera? Gusto ba namin ang gera? Gusto ba ng gobyerno ang gera? Gusto ba ni Duterte ang gera? Gusto ba niya ng away? At gusto ba niyan lahat ng tao makulong? Hindi, di ba? Gusto ba niya lahat pagbabarilin? Hindi rin, di ba? Kaya nga siya nagbibigay ng ultimatum para matakot kayo. Para matakot ang mamamayang Pilipino at sumunod. Kasi kapag hindi siya nagsalita ng sinasabi niya, hindi siya susundin. Bakit dito? Sinusunod. Ni walang kailangan panakot pero sinusunod. Sa atin nga, hindi na siya nagsasabi ng ganyan dati pero hindi siya sinusunod. So ngayon nagsalita siya, against pa rin kayo. Tapos meron kang corona na iningatan o iniingatan o kung tapos ka man, na may pagmamalaki. Pero bakit hindi mo gamitin yan sa maganda? Hindi sa pagtutweet. Sunod natin, si Nadine. Si Nadine na maraming humahanga. Ito yung tweet niya. COVID exposed the government for what its reality is. The people need help, compassion, minus, coco, and transparency, not threats and lies. Tama ka dyan. Not threats and lies. Pero, yung pinagsasasabi mo ngayon ay galing mismo sa bibig mo. Lies. Diba? Kasi puro kasinungalingan to sinasabi mo. Yung threats, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ka dapat mag-isip kung sa tingin mo, hindi siya threats. Pero sa tingin mo, threats siya kasi nga, isa kayo doon sa mga tao na hindi sumusunod sa utos niya. Kaya, para sa inyo, threats yun. Ganun lang kasimple na din. Diba? Ganun lang kasimple. Ito, galing kay Janelle Salvador naman. The tweet niya, this pandemic showed us how unbelievably embarrassing our government is. Please vote wisely next time. Tama ka na naman dyan, Janela. Please vote wisely next time. Kasi kung ikaw ang kakandidato sa pagiging presidente o kung ano man dyan, hindi ka namin iboboto kasi hindi ka rin naman nag-iisip di ba? Hindi mo rin iniisip yung tama. Unbelievably? Yes, unbelievably. Dahil kayong mga artista, hindi ka panipaniwala now. Hindi kayo dapat tularan ng mga kabataan ngayon. Embarrassing our government. Ano yung embarrassing? Dahil pinatupad ng gobyerno ang talagang dapat para hindi lumaganap ang coronavirus dahil sa matitigas niyong ulo. What is embarrassing there? Embarrassing dahil kayo ang nakakahiya. Dahil kayo kung ano-ano ginagawa niyo, tweet kayo ng tweet. Bakit hindi na lang kayo tumulong? Diba? Yun lang. Tulong ang kailangan, hindi mga tweets niyo. Magkakape muna. Kape muna tayo. Hinaheadline niyo ako Hindi ako nagagalit kahit kanino. Hindi ako marunong magalit Pero minsan, ang tao kahit anong bait na nagagalit din. Kaya ngayon nagsasalita na ako sa inyo. Kasi nakakapika na kayo Sa totoo lang nakakapika kayo. Eto may nabasa ako guys. Medyo natawa ako dun sa tweet nito. Hindi naman yata siya artista pero
kakadismaya o nakakatuwa na parang, ewan ko, kayo na humusga. Babasahin ko ha. Sabi niya, to from Mau Belmonte. Banggitin ko yung pangalan, Mau Belmonte. Sabi niya, yung mga TARS, ibig sabihin Duterte, mga TARS, pinipersonal mga artista pag nag-stand up. Parang kami, no? Parang tingin niya, pinipersonal ko. Yeah? O dahil yung ibang magsasalita, pinipersonal yung mga artista pag nag-stand up. Hoy, naririnig yung sarili nyo, stay on topic kasi tapos walang tanungan sa ambagan. Favorite line nyo yun eh. Lahat ng gumagamit ng roads at bumibili ng kung ano ang nagbabayad ng tax, pwede ba? Sabi niya dun sa tweets, isa ka pa rin pala naman syunga eh. Mau Belmonte. Di ba? Sasabihin mo na walang tanungan sa ambagan, natural. Tatanungin ka kasi ikaw din, panay ang salita mo. Bago kayo magsalita, nagkakapag-ambag ka na ba? Sabihin mo kung nakapag-ambag ka o hindi sa gobyerno. O sa mga tao na dapat tulungan. Ako, aminin ko, wala akong ambag kasi wala akong pera. Kahit gusto ko man, gusto ko. O, kung sino mag-i-sponsor dyan, ngayon din. Sino may gusto mag-sponsor dyan? No? Palalawakin ko yung Florelan's Dreams. Yun lang naman ang gusto ko. Mag-aambag talaga ako. Hindi naman kasi kumayaman, wala talaga ako. Naamin ko yan. Kung mayaman lang ako, nako, ipanarating ko na agad dyan sa Pilipinas. Pakinggan nyo yung sagot ha. Yung sagot dito sa tweets ni Mau Belmonte. Nakakatuwa. Pakinggan nyo. Ito yung sagot. Sabi nung L, sumagot siya, ikaw na mauna, magbigay ka na ng relief goods. Sabi na Mau, sumagot naman yung Mau, nagbigay na ako. Nakarami na nga eh, kayo po. Di ba? Sabi nga, nakarami na. Sabi nga, nagbigay na siya. Okay, then good. Tapos sumagot yung L. Sabi niya, kulang pa. Magbigay ka pa. Sabi nung L, pakinggan yung maigi ha. O di ba? Ang sakit questionin. Nakakatulong ka na, di pa din sapat. Parang sa presidente lang natin. Nagawa mo na lahat, di pa din sapat. Ano yung point doon nung sumagot si El? Tama yung sagot niya, di ba? Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa ng presidente, hindi sapat para sa inyo, laging kulang. Diba? Yun ang point na sagot. At tama ang mga sagot ni El doon sa tweets niya. Marami pa dito, pero marami. Huling, sunod natin yung kay Agot Isidro. Yung pinaka. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin sa kanya. Basahin natin. So, eto na. Eto na yung sa listahan ko na nag-tweet na alam niyo na, the worst na artista. Kasama na si Lea Navarro. You know? Si Lea Navarro at itong si Agot Isidro, dapat pag-untugin ang ulo. Yun lang ang dapat gawin sa dalawa na yan eh. Para magtanda. Para tumigil na ng kakaputak, no? Ayoko mamusalita ng putak, pero pangit pakinggan yung salita ng putak, pero yun sila eh. Matagal na yan, lagi na lang ganyan yan si Agot Isidro. Walang ginawa. Sabi niya sa tweets niya dito, people are hungry, people are sick, people are dying, and you talk about shooting them dead? It's fracking health crisis. Nakakagalit na. Okay, eto na yon. Para sa ito, Agot Isidro, ha? Ngayon lang ako magsasalita sa iyo. Sa buong panahon na si Duterte na naging presidente, sa lahat ng mga sinabi mo, andyan lahat sa akin yan. Nakasave. Pero ngayon lang ako magsasalita sa iyo. Actually, mas marami ka pang masasama ditong sinabi.
Agot. Kailan ka ba hindi nagalit sa presidente? Tanong ko sa'yo. Agot Isidro ha? Agot Isidro. Tinatawagan kita. Kailan ka hindi nagalit sa presidente? Hindi ako nagagalit ha. Bihira akong magalit. Pero, galit na ako sa iyo. Pero nakatawa pa rin ako, di ba? Kasi sabi nga nila, love your enemies. Hindi naman kita enemies, di ba? Pero, syempre, kababayan kita. Kailan ka huling nagalit? Di ba? Halos parati naman. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Tama, people are hungry, people are sick, people are dying. Pero ano ginagawa mo? Ano ginagawa ninyo? Anong ginagawa ng mga katulad mo ng mga leftist? Ano? Tumulong ba kayo? May naitulong ba kayo? Wala, di ba? Hindi ba nga yung kasamahan mo na si Jimmy? Di ba, Jim? Alam mo na yan, si Jim Paredes? Di ba nga napahiya na nga sa social media? Dahil sa pinagagawa niya? Isipin mo yun. Magkape kaya muna para naman yung pag-iisip mo ay medyo maginhawaan. 'Di ba? Sayang yung ganda mo eh. Maganda ka pa nga eh, pero yung ganda mo naman pala eh wala. Gandang parang merong ibang sumasanib sa'yo. Ganon. Yun yung ganda mo. Alam mo na palang may health crisis ngayon eh. Makipagtulungan ka na lang. Sabihin mo sa mga kasamahan ng mga artista na imbis na magsalita kayo o kung ano-ano. Tweets dyan ang palabasin nyo, magtulungan na lang kayo. Hindi dahil taga-ABS-CBN kayo, dahil nagagalit kayo sa presidente dahil sa ginawa ng presidente na ipatigil ang ABS-CBN, yung renewal nila. Alam nyo ba? Wala na kayo dun sagot. Kasi, nasa batas na yan eh. Sila na yung nag-uusap dyan. Hindi na dapat kayo makisali. Huwag na kayong maging daan para gamitin kayo ng ABS-CBN para lang ipaalam sa buong tao na dapat pumanig kami sa inyo. Hindi ko alam ha. Siguro yung iba lang. Pero kahit sabihin mo ina-idolize namin yung mga artista sa ABS-CBN, kung hindi naman talaga tama ang ginawa ng company nyo, dapat lang talagang ipasara. Dapat talaga ipasara yan. Ngayon kung may magagalit na halimbawa yung iba dahil maapektuhan, dahil mawawalan sila ng trabaho, hindi kayo yun. Yun yung mga mabababang tao na nasa behind the scenes. Sila yung maliliit na tao na dapat mas apektado kaysa sa inyo dahil kayo mayaman na kayo. Kumikita na kayo ng milyon. Milyon na ang kinita nyo sa ABS-CBN, nakapagpundar na kayo. Kaya hindi kayo maghihirap. Huwag nyong sabihin sa amin na kapag natanggal ang ABS-CBN, papaano kayo? Hindi kayo ang dapat magreklamo. Sila, yung maliliit na tao. Pero, kahit na maliliit na tao pa yon, I'm sure makakakuha sila, bibigyan sila ng nararapat para sa kanila. At makakakuha sila ng magandang trabaho. Kaya huwag niyong ipagpilitan yung mali. Ang problema sa inyo, pinagpipilitan niyo yung mali. 'Di ba? Anong pinaglalaban niyo? Kumakampi kayo sa mali. Dahil yan ang company niyo. Siyempre, mawawala kayo ng trabaho. O hindi kayo bibigyan ng kung ano man ang ibibigay sa inyo kung hindi niyo susuportahan. Nabubuhay kayo sa kasinungalingan. 'Di ba? Ako ang prinsipyo ko, kapag mali, mali sa akin. Wala akong pakialam kung kahit pamilya ko pa, kung mali, mali siya. Sinasabi ko ang mali. O kahit mo sabihin na boss ko pa siya, pag mali, nakikipaglaban ako maski dito sa Germany. Sinasabi ko, kaya nga ilang beses akong umalis sa trabaho kasi pinaglalaban ko kung ano yung tama. Hindi mo ako basta-basta
mapapayuko. Dahil alam ko kung ano yung tama. At hindi ako basta-basta mangangatwiran kung alam ko na nasa mali ako. Pinag-iisipan ko yun na 100 beses. Kayong mga artista na nabanggit ko dito, na mga nag-tweet, hinahamon ko din kayo. Ngayon kayo mag-tweets sa inyong mga Twitters at sabihin nyo kung ano ang naitulong nyo sa bansa natin. Kung may naitulong kayo sa bansa natin o sa gobyerno natin, then well, good. I will salute you all. Pero kung wala naman, tumigil na lang kayo sa pagtitweets nyo. Hindi kayo nakakatulong. Kayo na nga ang nagsabi may krisis ngayon. Huwag niyong palakihin yung sinabi sa atin ng ating presidente tungkol sa pag-shoot ng tao kung halimbawa ito ay lumalaban. Hindi kayo marunong ng reverse psychology, di ba? Reverse psychology lang yun eh. Hello? Ginagamit nyo rin ba yung inyong mga, sabi nga ng asawa ko, natuto sa akin yung mga coconut. Di ba? Kung alam nyo yung reverse psychology, then naiintindihan nyo yung sinabi ng Pangulo natin. At kung hindi ka naman threat, hindi ka naman basta na lang babarilin dyan ng walang kasalanan, di ba? Pero kung talagang lumalaban ka, lalo na yung mga nagrarally, sinabi ng umuwi at sinabi ng huwag mag-rally, sinabi ng lockdown, pero patuloy pa rin ng nagrarally. So anong dapat gawin sa kanila? Di ba? Pag iumpog mo naman yung ulo nila, babalik pa rin doon. Diba? Hindi naman talaga patayan ang issue, hindi patayan dito. Nag-research na ba kayo kung saan may pinakamaraming pinatay, kung saang bansa? Sinasabi nyo sa atin, puro patayan. Hindi nyo ba alam kung saan may pinaka-dangerous na country in the world? Doon kaya kayo tumira. Doon kayo tumira. Lahat kayo umaangal sa gobyerno, pumunta kayo doon. Diba? Isa na yung Hungary at isa na yung Ecuador. So, i-research nyo. Mag-research kayo ngayon. Tingnan nyo kung papaano yung patayang ginagawa doon na more than na ginagawa sa kahit na anong bansa. Hindi pa ginawa sa atin yun. Pero yung sinasabi nyo parati sa atin yung human rights. Human rights is not a human right violation. Hindi yan kasali sa atin. Kaya dapat intindihin nyo, makisama na lang tayo. Sawan-sawa na ako sa pag-a-advise sa inyo ng we need to be unite. Nakakasawa kayo. Hindi lang ako. Ang dami sa amin nagsasabi sa inyo na kailangan nating magkaisa in times of crisis. Lalong-lalo ka na, Agot Isidro. Agot Isidro. At Agot Isidro. Yan. Oda at Lea Navarro. Si Lea, nakita ko din yung kanyang tweets dati. Hindi ko lang na-save. Kayong dalawa ang pinaka-worst na artista dyan. Isa kayo sa pinaka-worst dyan. Na dapat nga kung ako yung director, hindi ko na kayo bibigyan ng kahit na anong papel dyan sa movies na yan eh. Yeah? Kasi wala naman kayong maitutulong eh. Kahit gaano ka pa kagaling na artista. Maglaba ka na lang, Agot. Mas mabuti pa, mas matutuwa pa kami sa'yo. O kaya magtinda ka na lang dyan. Huwag ka nang umarte kasi yung arte mo parang makikita lang namin kung anong klaseng tao ka. Hindi kami namin personal katulad ng sinasabi no. Hindi personal yan, sinasabi namin ang totoo dahil kayo ay ganito. Sinasabi namin kung ano yung dapat namin din sabihin dahil sa mga pagtutweets nyo. Sinasagot namin kung ano yung tamang isagot namin dahil sa mga tweets nyo. Dahil nakakaloka kayo sa totoo lang. Kami, nasa ibang bansa, makikita namin, puro tweets nyo, puro mga angal nyo sa ibang bansa, habang ang buong mundo ay nagkakagulo.
kayo nagkakagulo sa tweets nyo. Habang ang buong mundo ay nagpapakahirap i-save ang bawat mamamayan sa kanilang mga bansa. Sa iba't ibang bansa, nagre-rebelde tayo sa gobyerno. Nakita nyo ba na nagre-rebelde sila sa ganitong sitwasyon? Walang rebelde na nakikita sa ibang country, kundi sa atin lang. Yan ang ugali ng mga Pilipino. Masakit, pero yan ang totoo. Ayaw aminin ng iba, pero yan ang totoo. Wala tayong pagkakaisa. Nakakahiya tayo sa ganitong sitwasyon. Imbis na maging maganda tayo sa mata ng iba, ginagawa nyo, pinapasama nyo tayo sa buong mundo. Kaya sana, mag-isip-isip kayo. Magbago na kayo, dahil baka susunod, kayo na yung merong coronavirus. Hindi natin alam ang panahon. Kaya, isipin nyo lang. At yung sinasabi nyo tungkol kay Duterte, hindi siya magtatagal. Tingnan natin. Magtatagal siya. At kahit man, kung ano man ang mangyari sa susunod, hindi si Leni Robredo ba yun? Hindi ko tuloy mabigkas di ba? Hindi ko mabigkas dahil nga kinalimutan ko na yung pangalan niya. Kahit nakapares ko pa siyang Bicolano. Kinalimutan ko na. Okay guys, kaya nga pala medyo nagpalit ako ng aking mobile kasi medyo mahina na siya. Kailangan ko na mag-charge maya-maya. So, pinalit ko muna yung isang mobile ko. Kaya minsan kung makikita nyo, pahinto-hinto siya. Kasi meron siyang limit na time limit para doon sa pag-explain ko sa inyo. Kaya pasensya na kayo kung ano man yung medyo mali dyan at kung may mga nasabi man ako na hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Ito pa pala yung isa pa na sasabihin ko sa inyo na nakita ko din. Ito yung tungkol kay Maris Racal, yung tweet ni Maris Racal. Sasagutin kita, Maris, ha? Ikaw na bata ka. Alam mo, gandang-ganda ako sa'yo, gandang-ganda ako sa mukha mo. At sobrang hinahangaan kita nung nagsisimula ka pa lang doon saan ka ba nagsimula? Pinoy Big Brother, diba? Sobrang sinabi ko na mananalo ka. At talaga namang maganda ka naman talaga at lalo ka pang gumanda habang idadalaga. Pero ito, dito sa sinabi mo na to, meron ka pang my gosh, my God. Nahihiya ka maging Bisaya, sabi mo dito. Ito yung text mo ha. My God, nahihiya ako maging Bisaya. P.I. Hindi ko na babanggitin kasi, alam mo na, nagmura ka na din. Virus na yan. Anong klaseng gobyerno to? Sana sa pamamalagi mo dyan, sa Malacanang, matuluyan ka na sana. Tiguwang naman ba digom? Pahuway na sa dayon ay mauhaw ka sa bisdak ko giyat ewan ko ano to, pakaulaw na mo. Diba? At ito pa, positive na sukang-suka na sa gobyerno. Good people are outnumbered. Huwag ka magsisinungaling na hindi ikaw to. Kasi ikaw na ikaw to, Maris. Anong sukang-suka? Kami nga ang sukang-suka sa pinagagagawa ninyo. Halos lahat kayo, mga taga-ABS, hindi ko nila lahat ng artista ng taga-ABS-CBN, pero halos, karamihan. Of course, may mga mabubuti pang kalooban din na ibang artista yan na hindi sumasali. Pero kayo, karamihan sa inyo, eto kayo,
Katulad ng sinabi ko kanina, imbis na tumutulong na lang kayo, hindi ito panahon ng reklamo, hindi ito panahon ng panunutsyada. Marami ng tao ang namamatay sa mundo na hindi mo alam kung ano ang kalaban mo o kung sino ang kalaban mo. Nasa tabi mo lang, hindi mo alam. Pag biglang dumapo sa'yo, patay ka. Paano kung sa inyo yan mangyari? Papaano? Sisisihin nyo pa rin ang gobyerno? Sisisihin nyo pa rin si Duterte? Aba, parang hindi naman yata tama yan. Ilang beses na kayong pinakiusapan. Huwag na tayong magsisihan alang-alang sa ating pamahalaan, alang-alang sa ating bansa. Magkaisa tayo now. Pagkakaisa ang kailangan natin. Ano pang ginagawa niyo? Bakit kayo kakanta-kanta pa dyan ng kung ano-anong pagkakaisa kung hindi nyo naman pala kayang gawin? Huwag na kayong gumawa ng kung ano-ano dyan sa mga sama-sama pa kayo pagdating ng Christmas. Hindi nyo naman pala kayang gawin sa totoong buhay. Hanggang kanta lang kayo, hanggang arte lang kayo. Masakit isipin, di ba? Masakit isipin na nagsasalita kami ng ganito, na dapat naman hindi. Pero ano bang ginagawa ninyo? Di ba kayo talaga titigil? Gusto nyo ba talaga marami pang mamatay? Gusto nyo ba talaga isa kayo dun sa mapasama o isa sa pamilya nyo nang matigil kayo? Maawa naman kayo. Maawa kayo sa maraming mahihirap. Medyo umaaraw na. Inabutan ako ng araw. So guys, sana meron akong magandang naibahagi sa inyo. Ito pong ginawa kong pagsagot sa mga tweets ng mga artista ay bahagi lamang ng aking pananaw at advice para sa kanila para hindi sila tularan ng iba. Kasi hindi sila magandang impluwensya sa mga mamamayan at sa mga tao na sumusubaybay sa kanila or humahanga sa kanila, ini-idolize sila, kasama na ako doon. So, nakaka-disappoint talaga sila. Yung mga paghanga, minsan nilulugar natin, pero sa mga ganitong paraan, hindi sila dapat kahangaan. Dahil wala silang naidudulot na maganda sa atin. Dapat hangaan natin yung mga taong tumutulong. Yung mga taong walang ginawa sa gobyerno kundi tumulong lang. Pero sila, wala naman silang ginagawa. Hangaan natin, ayan, si Angel Locsin. Si Angel Locsin, okay, kahit magsalita siya tungkol sa ABS-CBN at tungkol kay Presidente, pagbigyan natin kasi may nagagawa siyang tulong na malaki. Ginagawa niya ang parte niya para siyang makatulong sa gobyerno. In the same case, na binibigay niya yung opinion niya sa magandang pamamaraan. Pero kung ikaw wala ka natulong sa gobyerno at magsasalita ka against sa gobyerno, mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Tularan nyo na lang yung mga ibang artista na simple lang. Mas mamahalin pa namin kayo. Kaya, sana, alam ko may mga magko-comment dyan ng hindi maganda, yung mga alam mo yun na artista na mga mahilig sa ganyan o yung mga ABS-CBN, magko-comment talaga kayo. Pero sana kung magko-comment kayo, yung comment lang din na medyo positive. Yung hindi naman negative na walang mag-aaway-away. Kasi hindi natin din ngayon yung awayan. Yung kuro-kuro nyo lang tungkol sa sinabi ko or sinabi ng mga artista, ganun lang po ang i-comment natin. Huwag tayong mag-comment ng hindi naaayon. Huwag tayong mag-comment na maglalaban-laban lang tayong mga kapwa Pilipino. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.